Magandang gabi sa inyo lahat. Okay, sa nagaganap ngayong kaguluhan dun sa Senate, oh, mas maganda siguro, ah, for me, for me, it's my own opinion, na palitan na ating Senate President. Gawin natin si Alan Peter Cayetano tsaka si Marcoleta. Para magkaroon ng hustisya yung mga taong naapektuhan ng hindi magandang pinagagawa nila sa flood control. Kasi wala tayong maaasahan sa kanila na lumilihis yung panawagan, yung investigasyon kung sino dapat managot. Ang hinuhuli lang nila ay mga dilis. Yung talagang pinuno o talagang malaking isda ay hindi nila magalaw ni mabanggit man lang. Para sa akin yan, kasi kung di mabibigyan ng hustisya yan, wala, patuloy pa rin tayong magkakaroon ng flood control anomaly. Di mo, sila nakikinabang, tayo nilulunod sa baha. Diba? Sama naman. Alam niyo na, sa susunod na sunod na eleksyon, lahat ng mga kasangkot dyan sa flood control na yan, alam niyo na dapat hindi na sila iboto. Unless gusto nyo ulit magbaha sa lugar nyo. No. Nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo mabaha uli ang lugar nyo, sila pa rin uli ang boto nyo. Gusto nyo maubos ang kayamanan ng bansa, huwag nyo baguhin yung sila pa rin. Pero dapat hindi kayo magre-reklamo. Kasi iboboto nyo, tapos pagkatapos magre-reklamo kayo, kayo naman may kasalanan, diba? Kung di nyo binoto yan, mangyayari ba yan? Nahilig nyo sa kapirasong pera, ano nangyari? Ubos ang kinabuhayan nyo. Magkano binigay sa inyo? 2,000, 5,000, 10,000? Kapalit buong kabuhayan nyo? Worth ba? Worth? Sulit ba? Kumbaga sa ganun. Kung sulit para sa inyo, iboto nyo ulit sa susunod na election. Pero siguraduhin nyo hindi kayo magre-reklamo, mag-iinarte. Nabudol ako, nabudol, engot. Hindi pwedeng pangalawang beses, isang beses lang. Ngayon ulitin mo pa, hindi lang engot ang abutin mo, nandamay ka pa, diba? Sa kapirasong pera, although talagang kailangan natin ng pera, pero ipagpapalit nyo naman ang buhay at ari-arian nyo. Diba? Nakakain ka ng masarap isang buwan, dahil marami ka na compare. Pagkatapos nun, i-wash out naman ng yung bahay mo. Magkano ang pindar mo sa bahay? Magkano damit ang bibili mo panibago? Plato,
O lahat ng kasangkapan sa bahay, ano, may hingi mo ba sa kanila yan? Tawanan lang kayo. Bayad na kayo, tapos na eh. Binayaran ko na yung boto nyo. O, ano pa? O, kung di man sa bayad, naniniwala ka sa pambobola, na alam mo naman na walang ginawa nung nakaraan. Diba? Ang problema yan, ang masakit yan, yung dinamay nyo. Hindi na binoto yung taong yun, pero kayo, binoto nyo. Ano nangyari? Kasama rin sila sa pagdurusan nyo. Kasama rin sila sa baha na kagagawa nila. O, diba? Mag-isip naman, huwag lang pansarili. Huwag niyo isipin na mayaman ka ngayon, marami kang pera. Bukas wala ka namang bahay. Kasi bakit inaanod na ng baha? Ang masakit nun. Swerte mo kung wala kang patay. O dahil dun sa bahay, may namatayan ka isang pamilya. O diba? Kaninong kasalanan? Kapitbahay mo? Hindi. Ikaw ang may kasalanan. Bakit ka mo? Binoto mo eh. Dahil sa kaperasang pera, sa 10,000. Oh, 10,000 lang ang kapalit ng bahay at buhay ng kaanak mo. Di ba? Worth ba? Worth? Yan. Hindi porkit mahirap na tayo, gagawin niyo pang mas mahirap yung buhay. Maganda yun yung medyo tama lang. Extra effort na sa trabaho para magkaroon ng extra ng pandagdag gastos. Kaysa naman ganyan. Nag-isip-isip din yung mga senador. Alam nyo na. Alam nyo na hindi maganda ang takbo ng investigasyon. Ano pa, hinihantay nyo? Para sa akin, in my own opinion, Alan Peter Cayetano ang magandang maging SP. At Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon Committee. The best. Yan ay nasa tamang daan. Okay? Huwag na tayo patumpik-tumpik na natin pahirapan ng bayan. Ayun lang. Ano mangyayari sa atin kung hindi tayo kikilos? Kaya mga senador, kilos na. Habang may pagkakataon pa. Galingan nyo eh. Sayang yung bayad sa inyo ng taong bayan eh. Ang dami pa naman yung bukod sa sahod nyo, marami kayong mga natatanggap. May extra pa. Tama ba yun? Hindi ko alam pero parang ganon. Diba? Parang kagaya lang mga congressman yan. Diba? Yumaman sila. Dapat nga siguro, pare-pareho na lang sahod natin eh. Ano? Payag ba kayo? Lahat tayo, minimum. Tama-tama siya. Mabuhay tayo ng 3 beses kumain sa araw. Malamang siguro wala nang kakandidato. Diba? Lahat tayo minimum.
Pati presidente, minimum din ang sahod. Malamang wala nang tatakbo. Pantay-pantay, parang komunista. Walang magnanakaw. Kasi pagka nanakaw ka, halatang halata. Bistado kasi minimum ka lang eh. Tapos magkaroon ka ng kotse. May Pajero ka, may Mercedes-Benz ka, pero plano. Love na. Tapos bitay ka agad. Pagka wala mga korap. Bitay. O pag sa flood control naman, para na sa kanila yung baha. Ilubog sila sa baha. O ilagay sila sa cage. Palubugin yung baha. Ano sila sa baha? Ilubog sila sa baha. Pero cruel naman. Huwag ganun. Huwag ganun. Ano lang, lethal injection na lang. Kasi walang matatakot dyan kung hindi mo gaganyanin. Tapos lahat ng pag-aari, elite. Tiran lang sila ng maliit na bahay. Pero lahat ng mga accessories nila na luxury, pag-confiscate lahat. Diba? Kasi hindi naman sa kanila yun eh. Taong bayan yun eh. Ewan ko ba bakit gahaman sila sa kayamanan eh. Pag namatay naman sila wala naman sila dadaling kahit singkong duling. Kahit nga yung mag-aarang damit na susuotin mo sa kamatayan mo hindi mo rin madadala. At kasi mabubulok lang din yun. Tama? Ba't naghahangad kayo ng maraming pera? Na ang alam niyo naman yung perang nakuha niyo hindi sa magandang paraan. Tapos pagmamalaki pa ng mga anak niyo. Kamag-anak niyo. Ipe-flex pa. Diba? Samantalang yung kalugar niyo, kabarangay niyo, hindi maayos ang daan. Nilulubog sa baha. Isip-isip din. Kung totoo kayong tao. Robot na kayo. AI na kayo. Nagpapanggap lang kayo na tao. Kaya ganyan kayo kaswapang. Ano sa tingin nyo? Tao po ba kayo? Okay. Isip-isip ha. Pag-isipan nyo bago matulog. Tao po ba kayo o robot na? Diba? Ang tao kasi may kabusugan. Ang robot wala. Okay? Sana kayo ha. Sa katotohanan na, opinion ko lang to. Opinion ng isang malayang Pilipino sa malayang pamamahayag. Okay? Maraming salamat at magandang gabi sa inyo lahat.